Magandang araw, narito ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Tinalakay ng mga senador ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Law upang masakop ang mga pangunahing dental service dahil mahigit 70 milyong umanong Pilipino ang dumaranas ng pagkabulok ng ngipin. Tinalakay ng mga senador ang limitadong serbisyo sa ngipin sa ilalim ng batas na dapat magbigay ng libreng pangangalagang pangkalusugan sa mga Pilipino. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo na limited surgery lamang ang tooth extraction. To clip lip or cleft palate surgery ang saklaw nito at hindi kasama ang mga surgery sa private dental clinics. At hindi rin kasama ang basic oral health care services sa mga limited dental service na sakop ng Philippine Health Insurance. Ayon naman kay Senator J.B. Ejercito na nag-i-sponsor ng pag-amyenda sa UHC Law na pinag-aaralan ng pagsama-sama ng mga dental service. Ayon pa kay Tulfo na ang PhilHealth sa ilalim ng batas ng UHC ay hindi tahasang isinama ang mga dental health services na binibigyan diin ang pangangailangang isama ang isang package para sa mga dental service at pagbibigay ng mga pustiso. Umabot sa 4.2 milyon na pangalan ng tinanggal sa opisyal na listahan ng mga botante ng Commission on Elections, COMELEC. Karamihan naman sa mga nadilis ay mula sa Region 4A, Calabar Zone. Ang mga dahilan para sa mga pagdilis ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na naunang regular na halalan sa pamamagitan ng utos ng hukuman, pagkawala ng Filipino citizenship at pagkakaroon ng mga diwastong dokumento. Nauna nang sinabi ng COMELEC na noong May 5, 2024 mahigit 2.5 milyon na botante ang nakarehistro para sa 2025 national at local elections, malapit na sa 3 milyong target na itinakda ng poll body. Ang panahon ng pagpaparehistro ng mga botante para sa midterm polls ng May 2025 ay nagsimula noong February 12 at magtatapos sa September 30 kasalukuyang taon. Maaari rin na magparehistro ang mga aplikante mula Lunes hanggang Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa alinmang tanggapan ng COMELEC sa buong bansa. Samantala, hinatulan ng Taguig Court si Omita Romato Maute, ang matriarch ng pamilyang Maute sa Marawi City, ng hanggang 40 taong pagkakakulong dahil sa terrorism financing. Napatunayang guilty ng Taguig Regional Trial Court o RTC Branch 266 ang Maute na walang makatwirang pagdududa sa paglabag sa Section 4 ng The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Hinatulan siya ng parusang pagkakakulong mula 17 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang sa reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sinabi ng korte na para mahatulan ng Maute, kailangang patunayan na ang prosekusyon na siya ay nagbigay ng pag-aari at ari-arian na ginawang magagamit upang magsagawa ng anumang gawaing terorista ng isang teroristang grupo o isang individual na terorista. Sa desisyon nito, binanggit ng korte na ang isang sasakyan na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng Maute ay natagpoang may improvised explosive device o IED matapos itong abandonahin sa isang checkpoint. Inimbestigahan na ng Office of the Solicitor General o OSG si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos lumabas ang hinala sa kanyang citizenship sa pagdinig ng panel sa Senado na nagsusuri sa kanyang kaugnayan sa isang pogo. Sinabi ni Guevara na ang OSG ay kasalukuyang nangangalap ng mga kaukulang impormasyon mula sa Commission on Elections sa COMELEC, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng gobyerno. Inarap ni Guo ang Senado noong nakaraang linggo para sagutin ang mga alegasyon na sinusuportahan niya ang operasyon ng pogo sa Bamban na ni-raid noong Marso, kung saan nakahanap ang mga otoridad ng ebidensya ng human trafficking, serious illegal detention, physical abuse at torture. Batay naman sa tala ng COMELEC, idineklara ni Guo na siya ay isang mamamayang Pilipino. Sa kanyang Certificate of Candidacy at idinagdag ng COMELEC na walang kumwestiyon sa kanyang kwalifikasyon ni Guo noong nakaraang halalan.
Isang panukalang batas ang naglalayong magtatag ng mga community-based daycare center para sa mga senior citizen kung saan ito'y inihain sa House of Representatives. Sa paghahain ng panukalang House Bill No. 10362, sinabi ng United Senior Citizen Party List Representative na si Milagros Aquino magsaysay na ang mga daycare center ay mag-aalok ng mga programa at serbisyong pang-edukasyon, kalusugan at socio-cultural para sa mga senior citizen. Ang iba't ibang serbisyong panlipunan tulad ng sining laro, pagkukwento, field trip at outing ay maaari ring makuha sa mga pasilidad. Ang mga pondo para sa mga daycare center ay manggagaling sa alokasyon ng kani-kanilang local government units o LGUs. Maaari rin silang tumanggap ng mga donasyon. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, eurotvph.com. Maaari nyo rin mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli ako si Catherine Landicho para sa tama at mabilis na pagbabalita. Ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.